walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at nakapaghapunan na ng bonggang-bongga. So yung iba, syempre morning na yung iba, di ba? So sana nakapag-almusal na kayo, nakapagtanghalian na kayo. Kung saan man kayo hupalot ng daigdig, sana okay na okay lang kayo. So yan! So syempre marami tayong chika ngayon. So una, bukas Science Day namin. So syempre excited ako kasi ang team namin ay Smart Farm. So, syempre, may pa-eksena ako bukas, kaya abangan ninyo. Kaya abangan nyo rin sa Mama Sam Vlog kasi may pasabog si Mama Sam. O, di ba? So, yon. So, abangan ninyo yon sa mga susunod na araw. For sure, matutuwa kayo. So, abangan nyo rin bukas yung eksena ko. Maganda ako. Charot. So, yon. Anyway, so, excited ako doon dahil pa syempre para mapasaya ko din yung mga bata. Alam nyo naman ako, basta para sa mga bata, gagawin ko ang lahat. So, yan. And then, of course, excited din ako sa birthday ko. Malapit na yung birthday ko. So, yon. So, ilang araw na lang mag-birthday na ako. Syempre, ang wish ko sa birthday ko, yung good health. Kailangan lang naman laging good health, di ba? So, yon. At good luck sa atin lahat. Siyempre, wish ko din para sa inyo yung good health kayo. Kung saan man kayo nakatira sa Pilipinas, sa ibang bansa, sana okay na okay kayo. Basta happy kayo, happy ako. Ganon! So, yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kasi may nagtatanong sa akin, kung tingin ko daw ba, ito daw bang si Vina at saka si Victoria Velasquez Vincent ay may chance bang makapag-compete sa Miss Universe na hindi nila dala-dala yung bansang nilalabanan nila, katulad na lang si Vina sa Thailand, si Victoria Velasquez Vincent sa Philippines. So possible ba na lumaban sila sa ibang bansa? Yon. Ako, to be honest, yes. Katulad neto si Vina, alam nyo actually pareha sila ng istorya eh. Si Vina, ilang beses nang lumaban sa Miss Universe Thailand, 3 na, di ba? So, sabi nga ganun, kung pang-apat, parang ano ba? Saka yung pagiging niya, yung, alam mo yun, yung broken-hearted talaga yun eh. Yung, alam mo yun, yung parang tinry mo na ng maraming beses. At si Vina, buti nga si Vina, naka-runners up eh, paulit-ulit. So, talagang paulit-ulit siya, consistent siya. First runner-up, second runner-up. Yung unang laban niya, second runner-up siya. Tapos yung pangalawang laban niya, first runner-up siya. And then, etong sumunod, second runner-up uli. Kung iisipin mo, sobrang lapit niya na para sa corona. Pero hindi talaga binibigay sa kanya. So, caliber, wala tayong pag-uusapan. Magaling si Vina, talagang di kalibre. At alam mo yon, yung kumpiyansa niya sa sarili niya talaga nandoon. Pero hindi talaga siya binibigyan ng pagkakataon na makapag-compete. Kaya nga siguro gumive up na siya eh. Na parang no, hindi na ako lalaban kasi 3 times na. Kaya ngayon naririnig-rinig natin na si Vina ay possible na mag-compete sa Miss India. Yes! So, yun nga, nakikita natin si Vina, nagtitraining, may mga pa-eksena. So, ang tanong nun lahat, si Vina ba lalaban ba sa India? So, yun. Ako naman, parang feeling ko naman, why not? Diba? Kung bibigyan ka ng opportunity na makapag-compete talaga sa Miss Universe, why not? Go lang, diba? Kasi hindi mo rin alam, malay mo nandoon pala talaga yung luck mo at malay mo ikaw ang i-represent ng India. So, ako, para sa akin, siguro kung bibigyan siya ng chance at talagang, bakit hindi? I-try niya rin, di ba? Kasi, alam naman natin na medyo mahirap talaga ang Miss India kasi ang Miss India kasi talagang yung mga kandidata doon, mga Inglesera. Saka iba, syempre yung kinalakihan ni Vina. Si Vina kasi laking Thailand yan, hindi naman siya laking India. Pero yung kultura, syempre, ando doon din na for sure meron. Kasi ang mga Indian naman dito, hindi naman sila yung talagang culture ng Thai. Hindi sila ganon. Yung culture pa rin ng India talaga. So, ayun.
try lang ni Vina, malay mo, maipadala siya sa Miss Universe. At pagdating sa Miss Universe, for sure, makakaariba yan. Malay mo, may autokuyo si Thailand, tapos si Vina pa yung manalo, di ba? So, yun. So, ganun din, syempre, yung kay Victoria Velasquez Vincent. Kung i-base mo din sa istorya ni Victoria, talagang maluloka kasi si Victoria, 2 beses na rin to sumali sa Miss Universe Philippines. Parang ganito din siya yung kay Vina, kay Vina. Kasi si Vina, alam mo yun, yung laging runners up. Si Victoria naman, third runner-up nyata o second runner-up nung unang laban niya. Pagkatapos, yung pangalawang laban niya talagang totally wala sa top 10. At sabi nung iba, try daw na Pia Wurtzbach one more time. Yung kumbaga parang subukan uli. Ako naman, parang feeling ko, yung kay Pia Wurtzbach, nung sa second time na lumaban siya, may mali eh. Yung una parang hindi ganun kakabog yung itsura niya. Tapos pangalawa, parang, alam mo yon, yung iba din yung dating, di ba? Parang nagtagalog, pagkatapos yung parang pumalpak sa diskarte, yung mga ganon. Pero yung third time, wala lang, tinry lang niya. Pero kasi may mga kandidata na rin tayo na gumawa din ng ganyan, katulad ni Pauline Amelex, di ba? 3 sunod-sunod na consistent ba na lumaban siya sa Miss Universe Philippines since 2020, 2021, kung di ako nagkakamali, or 2022, tapos 2023. Kumbaga parang tinry niya talaga ng maraming beses, 3 beses, pero hindi talaga siya nabigyan ng pagkakataon. Kung tutuusin nga, dapat sa pangatlong pagkakataon, siya na yun eh. Oo, sa totoo lang kasi consistent eh. Kumbaga parang nalaman na nila kung anong ugali ni Pauline Amelex, ano ang meron kay Pauline Amelex. Kaya lang, hindi talaga nila binigyan ng chance na makapag-compete talaga sa Miss Universe. Kasi kung iisipin mo, okay na yon. Kaya lang, syempre, ang organization kasi natin, hindi din natin masabi kung may mga nakikita silang iba, yung mga ganon. So, minsan, aminin man natin o hindi, alam mo yon, meron silang talagang manok na gusto nilang ilaban sa Miss Universe. Kaya sabi ko nga, yun nangyari dito kay Pauline Amelex, sa totoo lang, is not about Pauline Amelex. It's about the organization. Kasi kung iisipin mo, maloloka ka rin sa kanya eh. Kasi sa organization, kasi in-appoint din siya ng Miss Supranational. Kung ibaga, ibig sabihin, alam nila na potential din talaga si Pauline Amelex na talagang pwede talaga ipadala sa international pageant. Kaya lang, ayaw lang nila bigyan ng yung crown ng Miss Universe kasi meron silang ibang nakikita, di ba? So, yun. So, ayun yun eh. Kasi, ganun eh. Kaya sabi ko, yung kay Victoria Velasquez Vincent, ibang kaso to. Kasi yung kay Victoria, kung iisipin mo, nung unang laban niya, marami tayong complaint kay Victoria. Like example, kulang siya sa charisma, yung ngiti, yung styling, yung mga ganon. But, yung pangalawang laban ni Victoria Velasquez Vincent, aminin man natin o hindi, ang laki ng in-improve. Lahat ng mga sinasabi natin na kulang, ay talaga namang napunta dito kay Victoria. Kumbaga parang in-improve yung lahat ni Victoria. Kumbaga sa pangalawang laban niya, hindi niya tayo binigo. Pinakitaan niya tayo ng isang maganda at bonggang-bonggang performance talaga. Yung tipong transformation na hinahanap natin, ibinigay yun sa atin ni Victoria Velasquez Vincent. So ngayon, parang feeling ko, kung lalaban uli siya sa susunod na taon, hindi naman siya yung parang nagkamali. Kumbaga parang kung lalaban siya sa susunod na taon ganyan pa rin yung makikita natin kasi parang ayan na yung todo niya eh. Kumbaga, itinodo na ni Victoria eh. So, ano pa yung itotodo ni Victoria? Kung hindi nyo nakitaan ng potential o hindi nyo nakitaan yung transformation niya na nag-level up siya, so ibig sabihin, kahit anong gawin ni Victoria ang laban sa Miss Philippines, ay hindi talaga siya mananalo. So, parang magiging Pauline Amelex lang to or else ia-appoint ka sa ibang crown at willing ka. So, yun.
So medyo doon sa part na yun, medyo naloka ako. Kasi sabi ko nga, si Victoria sa totoo lang, pwede nga to sa supranational eh. Kaya lang, hindi naman niya tinanggap, di ba? So yon. So kung si Polly tinanggap, eh bakit sayang naman. Kasi potential naman at alam natin na pwede naman lumaban. So ngayon, may chance ba siya na makapag-compete talaga sa Miss Universe? Oo. Kung lalaban siya sa Miss New Zealand or magmi-Miss New Zealand siya, I think ayun, magkakaroon siya ng opportunity na maipanalo yung pageant na yon at maipadala siya sa international or sa Miss Universe, di ba? So yun, so doon talaga. Kasi parang feeling ko, kahit anong gawin niya dito sa Miss Universe Philippines, iba yung labanan dito sa Miss Universe Philippines medyo matindi. Aminin man natin. Pero kapag pinadala mo yan sa ibang bansa, katulad na lang 'di ba ni Miss United Kingdom, so naging Miss British. So ngayon makakakompete siya sa Miss Universe. Eh kung ang goal mo naman ay makarating sa Miss Universe, di go na. 'Di ba? So 'yon. So kaya masasabi ko, yung kapalaran ni Vina at saka yung kapalaran ni Victoria Velasquez Vincent, halos iisa eh. Halos magkaparehas. Yung alam mo yun, yung alam mong malakas pero hindi talaga mabigyan ng pagkakataon na ma-compete yung nilalaban nilang bansa. So, maaaring may ibang destiny sila para makarating sila doon sa gusto nilang makuha, yung Miss Universe, or maaari talaga na itry na nila sa ibang country. Kasi yun na talaga yung kinila. Diba? So, yan. Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell syempre para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.